Kain tayo guys. Gutom ako physically guys. Imaginein mo, yung physically natin, gutom na gutom. How about pa kaya yung spiritually, no? Kung nagugutom yung spiritually natin, nagugutom din yung kung nagugutom yung physically natin, nagugutom din yung spiritually natin. Alam mo yung tipong kahit kakakain mo lang, feeling mo gutom ka lagi. Ibig sabihin, what if pa kaya yung spiritually na ilang tao na hindi natin pinapakain, no? Kailangan pakainin din natin yung spiritually natin. Kasi baka mamaya gutom na gutom yun. Nanghihina na. Baka mamaya matumba ka bigla. Hindi ma-recoveran. Ito yun. Kasi yung spiritually natin, nagugutom din yung guys. Yung tipong binabaliwala natin, yung spiritually natin. Ang daming tao na malalakas, matitibay. Pero yung spiritually, naghihingalo na. So, binabaliwala niya yung spiritually niya. Noong time na sobrang lakas niya. Tapos yung spiritually gutom na gutom. So, nanghihina kasi gutom na eh. Bilang lumabas yung spiritually sa katawan niya kasi di niya na kayang i-handle ang katawan niya. Sabi niya, nanghihina na ako, wala akong oxygen sa katawan mo. Kasi hindi mo ko pinapakain spiritually. Ganon tayo mga tao guys. Kung nakakabalita kayo na mayroong tao na malakas physically, panay kain dito, kain din. Kung lahat ng gustong pagkain, kakainin niya. Pero yung spiritually, nanghihina. Gutom na gutom yun, guys. Imagine mo yung katawan mo. Pag hindi ka nakakain sa buong maghapon, nanghihina ka. What if pa kaya kung ilang taon? Alam mo yung tipong gumagapang na halos kaluluwa mo? Yung tipong hinahawakan niya katawan mo. Yung tipong pilit siyang kumakapit sa katawan mo, wag lang siya lumabas sa katawan mo. Pag oras na hindi na kaya ng kaluluwa mo, sobrang hina niya kasi gutom na gutom nga yung kaluluwa mo. Lalabas siya sa katawan mo guys, kahit gaano pa kalakas ang physically mo. Yung tipong mabalitaan na lang, namatay, pero ang lakas-lakas. Natulog lang, tapos bilang namatay. Ito yun guys. Kaya huwag natin baliwalain yung spiritual natin kalakasan kasi importante yun. Gutom na gutom tayo physically tapos spiritually walang kain. Diba? Pagtatanong kayo, ano bang pagkain ng spiritually? Ang pagkain ng spiritually guys, yun yung mga sharing about of God. Sharing words about of God. Tulad nito, may nagsisharing sa'yo. Kahit ayaw mo, pakinggan mo. Tapos, yung Bible, pinaka-the best yun na pagkain guys, yung salita sa Bible. Pag bulay-bulayan mo.
Huwag niyong baliwalain yung gutom spiritually natin. Kasi baka mamaya hindi na kinaya. Iwanan yung katawan natin kasi nangihina na siya eh. Hindi niya na kayang i-handle or i-guide yung physically natin. Kasi wala na siyang lakas. Kailangan natin palakasin yung spiritually natin. Yung tipong mag-church ka lang. Dagdag strength mo yun. Simpleng pagkain lang meron ako guys. Andito ako kumain sa kantin. Kasi mag-church ako. Kasi pakiramdam ko kasi guys, busog naman ako lagi. Pero parang nangihina yung katawan ko. Minsan maisip ko baka may sakit na ako. Pero alam nyo guys, ang ganito yan eh. Minsan yung mga tao nakakaramdam ng panghihina sa katawan. Yung tipong sinasabi na, bakit parang hinihingal ako, nanghihina ako, pero malakas naman ako. Wala kang sakit guys, wala kang sakit. Ang problema dun yung spiritually mo, naghihingal. So kailangan mong i-recover ang kaluluwa mo para tumibay pa at tumagal ka pa. Yun ang katotohanan guys. Huwag mong baliwalain yung mga sharing or maririnig mo salita na to dahil may purpose agad. Kung gaano tayo kagutom physically, ganun din kadalas nagugutom ang spiritually. Pahalagahan natin yung mga sharing words about to God and then yung mga Bible na dumating sa iyo, basahin mo. Kasi mahirap pag bumigay yung spiritually natin. Imaginin mo ako guys, bago ako umalis dun sa bahay, dun sa amo ko, bago ako umalis dun, kumain ako ng breakfast. Pero nag-walk-outs lang ako. Tapos feeling ko, alam mo yung tipong feeling ko, gutom muli ako. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. So naghanap ako ng kantin dito guys kasi nag-iikot-ikot ako kung saan ako puntang church na mapunta. Kasi medyo hindi na kasi ako nakapag-church dun sa amin dahil nga ito sa trabaho ko. Pero tiwala lang kay God. May dahilan ng Diyos. And then nakita ko yung church dito. Nakalagay yun sa church na is Jesus is alive. Amen, di ba? Totoo naman talaga yung buhay ang Panginoon. Yun. Naramdaman ko guys na parang gutom ako. Bakit ako parang gutom? Hindi ko maintindihan. So, naghanap ako ng kantin. So, kain ako. Ngayon, habang kumakain ako guys, naisip kong i-video to pagkain ko. Kasi na-imagine ko, gutom ako lagi physically. Paano, what if pa kaya yung spiritually ko, di ba? Yung tipong naramdaman ko nanghihina ako. Pakiramdam ko may sakit ako. Pero guys, walang sakit. Pag naramdaman mo yung ganun, wala kang sakit. Kaya ganun yung nararamdaman mo kasi nanghihina na yung spiritually mo. Na dapat ay palakasin mo. Ang pagkain spiritually, Bible, magbasa. Kunwari may sharing words about to God like this, pakinggan mo. Kung may pagkataon ka, kung may time ka talaga, makipag-communicate kay God, una-una, pumunta ka ng church. Church Christian, guys. Huwag yung Katolik, kasi ang Katolik, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Hindi paninira yun, guys. Nasa Bible yun, ng Genesis. Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung ayaw nung paniwalaan, nasa sa inyo yan, pero obserbahan mo katawan mo. Kung tipo sasabihin mo, bakit ako para nangihina? May sakit yata ako. Guys, wala kang sakit. Yung spiritually mo lang ang nangihina. So, kailangan palakasin mo spiritually mo. Parang physically yan, guys. Diba yung physically natin? Pag hindi kumakain yung physically natin, diba nangihina? Ganon din mo spiritually natin, guys. Kailangan din kumain. Tandaan natin, guys.
Alam mo yung gutom na gutom, kapakiramdam mo kahit nakakain mo lang. Pero yung spiritually mo, hindi mo pinapakain. Diba? Kaya, lagi natin tandaan guys. Hindi lang physical lang nangangailangan ng pagkain. Kailangan din ng pagkain yung spiritually natin. Kung gaano kadalas nagugutom yung physically natin, ganun din kadalas nagugutom yung spiritually natin. Kahit simple pagkain lang guys. Ang importante, napakain mo yung espiritu mo. Like for sharing words about the God, makikinig ka lang muna. And then, unti-unti nang isi-change ni God yung mind mo. Yung magkaroon ka na ng kauhawang spiritually, nagkutumang spiritually. Totoo yun guys, huwag niyong baliwalain. Huwag niyong hintayin na bumigay yung kaluluwa niyo. O I mean, umayaw ang kaluluwa sa katawan niyo dahil sa sobrang hina. Tandaan niyo yan. Dalawang kali ulam. 96. Miss, may tissue ka dito? Pwede pa yung isa lang? Teka lang guys ha. Walang kami. Wala yan. 25. Humingi lang ako ng tissue guys. Medyo may nakain lang ako na parang bilog. Normal lang naman yung sa bigas. Basta lagi nating tandaan, pakainin nyo yung spiritual, hindi lang lagi puro physical. Kasi para hindi bumitaw o umayaw yung kaluluwa niyo sa katawan niyo. Kasi mahirap yun yung tipo bumigay yung kaluluwa niyo. Pag yung alam mo yung tipo na yung lakas ka, matibay ka, ayos naman yung kain mo, gaganado ka. Tapos parang pakiramdam mo okay yung feelings mo. Tapos biglang nabalitaan na lang bakit nangihina. Na ospital na, sinugod hanggang sa nakitaan na ng sakit. Alam niyo kasi, ang spiritually natin, pag oras na nanghina yan, at walang kalakasang spiritually yan, unti yan bibigay. Hanggang sa hindi niya na kayang i-handle yung katawan. Siyempre, nanghina na. Parang wala ng control yung galaw mo. Kasi hatak na ng hala na yung katawan. Ito yun guys. Nakakatawang pakinggan. Pero yun ang katotohanan. Huwag tayong magpakamangmang. Huwag natin baliwalain ang calling ni God sa atin. Kasi God is good all the time. Basta lagi natin tandaan, kung nagugutom ang physically mo, nagugutom din yung spiritually mo. Kailangan mo palakasin ang spiritually mo din para hindi bitawan yung katawan mo. Kaya yun,
I remind you all guys, God calling us, repent all. Bye-bye in God bless.